Maraming residente at mga negosyo malapit sa Bulkang Taal ang apektado ng volcanic smog o VOG o yung malaputing ulap na sa kaligiran nito. Pero nananatili namang nasa alert level ang bulkan. Kasama po natin sa ating serbisyo ngayon ang FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, Mariton Bornas. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Ms. Bornas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po muna pag-usapan natin, ano po ba ang status ngayon ng Taal Volcano? Sa kasalukuyan po, meron pa rin pong namumuong VOG sa paligid po ng bulkan. Ito po ay simula pa kahapon ng 12:30 ng tanghali. Nung una pong napataan natin ang formation ng VOG at nananatili po siya hanggang ngayon. Kahapon po ay nagbuga ang bulkan ng 4,596 tons per day ng sulfur dioxide. Ito po ay pawang mababa kung kukumpara po natin doon sa ibinubuga ng bulkan noong 2021 mula na nagsimula siya mag-alboroto at maglabas ng maraming volcanic SO2. Mababa lamang po ang tinatawag po nating seismic unrest sa Taal. Meron lamang po tayong natatamang volcanic earthquakes, kabilang na po yung isang continuous o dire-diretsong volcanic tremor na may kaugnayan po dito sa paglabas ng sulfur dioxide or volcanic gas sa main crater ng Taal. Ang Taal po, ang lawa po nito sa main crater ay sige-sige pong nagkakaroon po ng upwelling ng mga volcanic fluids, kaya po lumilikha po ng volcanic plume na makikita po natin umaabot ng lagpas 2,000 meters elevation. At dito po na-emit ang volcanic SO2 na siya na po ngayong bumabalot sa Kalakhang Taal region. So pero po yun nga, binanggit yung sinasabi nyo mas mababa lang yung mga seismic activity. So alert level 1 lang po ito. Kumbaga hindi po nagbago yung alert level niya, pero yung sinasabi nyo lang po na may nakitaan kasing VOG simula kahapon. Ganun po ba yon? Opo, tama po yan. Ang sulfur dioxide emission po sa Taal ay nagsimula po noong March 2021. Kung naalala po nila, noong unang taon po ng paglabas po ng volcanic gas, ay pumalo pa nga po ito ng halos 25,000 tons per day noong October 15 ng 2021. Noong 2021 po, lumalagpas po ng 10,000 tons per day ang emissions po ng Taal. At meron na po tayong mga VOG formation noong time na yun. Kung iisipin po natin, dagpas na po ng 2 taon na na-expose ang ating pong mga kababayan, Batanggenyo, at iba po pong mga karatig probinsya sa volcanic smog o VOG. May lagpas 2 taon na po. Kaya po, hindi na po ito kakaiba at ang mga LGUs po natin sa mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, meron na po silang mga measures in place para po matulungan po ang ating mga exposed populations. Pero Ms. Bornas, yung ba't po kasi nagkaroon ng parang warning kahapon, or baka po ba mas prominent lang or mas nakikita nila ngayon or mas ramdam nila ngayon itong VOG? Lagi po tayo nagre-release ng advisory tungkol sa volcanic smog. Kung meron po tayong nasusukat na mataas na sulfur dioxide at meron po tayong na-detect through our visual monitors ng formation ng volcanic smog. Lagi po yan, nakakailang advisories po tayo. Kaya lang kakaiba lang po talaga kahapon dahil meron po tayong atmospheric phenomena according to Pag-asa na tinatawag na thermal inversion kung saan ang atmosphere po above the Southern Tagalog region, kasama na po ang NCR, ay hindi po nagme-mix, layered po ito. Kaya po ang mga particulate matter at aerosols sa ating pong himpapawid, sa mababang level po ng himpapawid, ay nag-a-accumulate o nangongolekta at nakikita po natin as volcanic smog dito po sa Taal at smog, simpleng smog dito po sa may NCR. So, pareho pong mga pollutants ang na kukulob sa paligid po natin
ang pagkakaiba lamang po sa Metro Manila, ang pollutants ay galing sa vehicular and industrial sources. At dito po sa Taal Taal, Region, oo. galing po ito sa volcanic source. So parang kumbaga yung sinasabi na temperature, tama ba? Temperature inversion, yan po Tama yung, po. yung nagdudulot nitong parang kaya mas prominent or mas napansin natin kahapon yung volcanic smog. Unahin po natin yung volcanic smog. Ito po ay saang lugar nakakaapekto? Kasi dyan po sa Batangas, may ilang areas daw na zero visibility na nga po, halos zero visibility. Opo, batay po sa monitoring po ng OCD Calabarzon, mayroon na po silang nire-report na several municipalities and cities sa may Batangas at Cavite at Laguna. No? So sa Batangas, na kasama na po dyan ang Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Calaca, Calatagan, Lemerilian, Mataas na Kahoy, Nasugbu, San Luis, Santa Teresita, Taal, Tanawan at Tuy. Sa Cavite po ay ang Alfonso, Amadeo, Bacoor City, Carmona City, Cavite City, City of Carmona, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, Mariano Alvarez, Trias, Imus, Indang, Kawit, Magallanes, Maragondong, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Silang, Tagaytay City, Tanza, Ternate at Trece Martires. At sa Laguna po ay ang Binyan, Cabuyao, Calamba, San Pedro at Santa Rosa. Pag ganyan po, ano po yung effect? Yung parang yun nga, yung parang hazy, yung surround, yung nakikita po natin sa video. So wala pa po dyan yung parang baka mga alikabok, wala pong ganon? Or particles? Ang volcanic smog po, ito po ay mainly aerosol, no? At ito po ay nahihinga ng mga exposed populations. Kapag meron pong long-term exposure, maaari po itong makapagdulot ng mga respiratory distress, maaari pong dulot ng nausea, dizziness, paninikip ng dibdib, paghirap po ng paghinga, itchy throat. At pag ganyan po, ang ating pong mga kababayan ay pinapayuhan po na huwag lumabas ng kanilang mga bahay o tirahan, isarado po ang mga bintana at pintuan. At uminom po ng tubig kung medyo masakit po ang lalamunan at kung talaga pong hindi na po kaya ang epekto ng volcanic SO2 ay makipag-ugnayan po sa ating mga local health centers, no? Yung barangay rural health centers or sa city health center, no? Okay. Sige po. Ms. Bornas, binanggit nyo na rin kasi kanina, sabi nyo, yung magkaiba yung epekto doon dyan sa areas na malapit sa Taal. Di ba po, yan po yung volcanic smog. At dito Yung sources po, Opo, yung sources po ng ating smog. yung smog. Dito sa Metro Manila, yung binanggit nyo, yung vehicular, no, yung mga pollution, kasi nga may tinatawag nga na temperature inversion na nangyayari. So pakilinaw lang, parang iniisip kasi nung iba, baka po yung galing dyan sa Taal ay nadadala daw po ng hangin dito sa Metro Manila, kaya ganun po yung epekto dito. Hindi po, dahil po ang ating pong SO2 plume o yung volcanic plume po natin ay namamonitor po natin, no, sa pamamagitan po ng ating survey ng pagsukat po ng sulfur dioxide. Nakikita po natin kung saan po nadidisperse ang plume at sa pamamagitan din po ng mga satellite monitors na nagmamanman sa volcanic plumes po ng mga active volcanoes. No? So sa pamamagitan po nila, nakikita po natin na nakadisperse po ang volcanic plume mula sa Taal, papunta po ng kanlurang bahagi ng Taal Caldera. No? Ito po yung mga papunta po ng bayan ng Agoncillo, Lemery, Calaca, Tuy, Calatagan, Balayan. So papunta po dito sa mga lugar na ito yung plume. No? Of course, natatakpan na rin po ang Taal Caldera region. So yung mga bayan at mga siyudad sa paligid po ng lawan ng Taal. So sa ngayon pong araw, ang batay po sa projections po ng Pag-asa sa kanilang wind forecast, papunta pa rin po ng west o kanluran ang ihip ng hangin. So meron po tayong monitors kung saan po nadidisperse ang sulfur dioxide at hindi po natin nakikita na nahahagip po ang NCR, okay. in any ways.
ating pong current monitoring. Of course, sa ngayong araw po, titingnan po natin Kung may kung ano po pagbabago. yung lawak ng plume kapag lumabas na po ang datos mamayang hapon. Sige po, pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si FIVOX Division Chief Mariton Bornas sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Ng ating serbisyo ngayon kasama si Mariton Bornas ng FIVOX. Ms. Bornas, yung nakita natin, no, yung report dyan sa Agoncillo, namimigay na sila ng mga mask. So, would you recommend dun sa areas na affected na gamitin yan or dun sa mga medyo high risk or vulnerable po? Yes po ma'am. Ito po yung nire-recommend na ng DOH na meron din po silang mga ratings na mga mask na nire-recommend. No? You can consult with the website of the DOH. At ang suggestion nga po nila, I just heard in just a meeting that was concluded na a while ago, is kung gagamitin po natin ang surgical mask, 2 or 3 po na magkapatong daw dapat po ang gamitin para po hindi daw po gumuhit sa ating lungs ang sulfur dioxide, no? So kailangan po ay may kapatong pa na yung magkapatong pa po yung surgical mask na gagamitin, no? Ms. Bornas, hindi ko lang kasi alam kung dyan sa areas dyan sa Batangas, Laguna, Cavite ay umuulan. Dito po kasi sa Metro Manila umuulan eh. Pag ganyan po ba, may epekto po ba yan doon sa VOG? Or parang kumbaga mas less mo ba na mararamdaman or makikita? Tama po yan. Ang ating pong weather ay malaki po ang role hindi sa pag-disperse o pananatili po ng volcanic smog. Kapag maulan po, ay natutunaw ang sulfur dioxide sa tubig at na-flush out sa atmosphere ang sulfur dioxide. No? At ang nangyayari po ay nagiging acid rain po ito. So, ang naaapektuhan naman po ay ang ating mga agricultural crops, mga farms, at yung mga surfaces gaya po ng mga bubong dahil nagiging corrosive na ulan po ang acid rain. At nagkakaroon po ito ng effects sa mga surfaces, yung mga roofs, mga bubong ng kotse, at iba pa, no? Ang weather din po, kapag malakas ang ulan, kapag malakas ang hangin, ay nakakapag-dissipate po ito ng aerosol. Kaya po, kung magkakaroon man po tayo ng volcanic smog, ay mabilis po ito na ma-disperse o mahahangin palayo ng source po nito. Kaya po tayo nakakaranas, batay po sa ating observations na 2 taon na po, no? Nagkakaroon po tayo ng matinding volcanic smog kapag napakababa po ng wind speed. Wala pong hangin. So, kung titignan po natin ngayon, silip po tayo sa ating bintana, halos hindi po gumagalaw ang mga puno, no? Mababa po ang wind speed ngayon. At ito po ay isang kondisyon na mananatili hanggang sa September 26. Mababa po ang wind speed forecast ng Pag-asa for the Taal region hanggang September 26. So, kung patuloy po ang pagbuga ng ganitong level ng sulfur dioxide mula sa Taal Volcano, given na mababa po ang wind speed, ay mamumuo o maiipon po ang volcanic SO2 sa ibabaw ng bulkan at maaari po tayong makaranas ng volcanic smog hanggang sa September 26. Siguro hindi lang naabutan ng iba nating viewers dito sa ating Facebook Live. Itong si Rob Flaviniano, sabi niya paki-clarify kasi nga daw po sa Bulacan at sa Valenzuela medyo makapal yung fog or smog na nakikita nila doon. Yung binanggit nyo nga po kanina ay hindi po yan related doon sa nangyayari po sa Taal Volcano. Ano po? Pakiulit na lang po siguro yung explanation, Ms. Bornas. Opo, so batay po sa mga information na nirelease ng Pag-asa, ang ating pong sister agency, ay meron po tayong nararanasan na thermal inversion sa atmosphere. Ito po ay ang pag-layer at hindi po pag-mix ng ating himpapawid. Kaya po meron po tayong pamumuo ng mga pollutants dito po sa lower levels ng ating atmosphere. Yung typical po na pollution na nalilikha po sa ating syudad sa araw-araw ay hindi po ito nakakatakas at na didisperse. No? Ito po ay nananatili at naiipon sa ibabaw, sa lower atmosphere. Kaya po tayo nakakaranas po na smog. Ang pagkakaiba lamang po ay sa
Metro Manila at dyan nga po siguro sa Bulacan at iba pang karatig lugar sa norte ay pollution sourced from vehicular traffic at industries ang source ng pollutants. Samantalang dito po sa Taal Region, ang Yes. source po ng pollutants ay ang Bulkang Taal. Okay. Huli na lang po, Ms. Bornas, yung bilin na lang po sa ating publiko kung para makaiwas yung sa exposure pa rin po dito sa smog or volcanic smog dyan sa inyo, sa paligid ng Taal. Opo. So sa ating pong mga kababayan, lalo na po dito po sa may Kalakhang Taal, alam na po natin ito, medyo lagpas 2 taon na po natin itong tinitiis, no? Kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding epekto ng volcanic smog, tayo po ay umiiwas sa labas, manatili na lamang po tayo sa loob po ng ating mga bahay, sarado po ang mga bintana at pintuan, gumamit po tayo ng mask, preferably po yung N95 o kaya ng cloth para po protektahan po ang ating paghinga. Uminom po tayo ng tubig kapag tayo po ay nakakaranas ng iritasyon sa lalamunan at kapag meron na po tayong nararamdaman ng mga hindi po magandang epekto sa ating kalusugan, tayo po ay makipag-ugnayan lamang po sa ating mga barangay o city o municipal health centers upang matulungan po nila tayo. Kailangan po natin bigyan ng special attention ng mga vulnerable members ng ating community. Ito po ang mga elderly, senior citizens, may mga karamdaman po sa baga at puso, mga sanggol, expecting mothers at mga bata. Maraming po salamat kay Mariton Bornas ng FIVOX.